to me. That is my favor to me. Isa kang malaking tukmol. Meron hong malapit-lapit na salita si Norman dito, mga ka-homer ko. I-play mo yan. Ano nga ba yan? This yan mo yan. Ilagay mo yan. This will be your final warning to me. Final warning to me. Ito ang magiging huling babala mo sa akin. That is my favor to me. That is my favor to me. Yan ang favor ko sa akin. Grabe, no? Ang gagaling nila, di ba? Napakatindi, mga ka-homer ko. So parang ang lapit ho, no, sa realidad. Ito mukhang yung kumpare ho ni Norman na si Alex. Sasampalin ko silang parehas. At inulit niya ho dito yung mahiwagang salita niya na, Sabi ko nga siya, mga dagang dingding lang yung mga yan. Dagang dingding lang yung mga yan. Dagang dingding lang yung mga yan. naku baka nga ho si Mr. Alex to kasi madalas niya ho itong sabihin, mga ka-homer ko, no, sa mga videos niya. Tulad dito, sinabi niya to dito. Inuulit ko, mga dagang dingding lamang kayo. Inuulit ko, mga dagang dingding lamang kayo. Matibay. Naku mukhang nalalapit-lapit ho talaga na si Mr. Alex yata talaga sa salita na to. Tumaps. Ano sabi ulitin? That is my favor to me. Punch yata ni makagagot eh. Grabe, mga ka-homer ko, ang tindi ho talaga ni Mr. Alex kasi lalong-lalo na, mga ka-homer ko, mukhang talagang marami talagang connection to at dekalibre to, mga ka-homer ko. At isa pa, That is my favor to me. Ay, Kuya Tommy Fishing, shoutout sa'yo Ayan. Ayan na ang doding daga, sabi ni MG. Mini. Army fan, matyaga. Ano matyaga? Ate Agnes, nakakamiss yun mura ni Norms na wala yun nag-aangas eh. Ayan, may pumalit na. Baka sabihin din yan, ayan, tanga. Sabi ni Casper, malayo daw masyado si Alex Pabella kaya ayaw niya dun kay Alex. Bandang huli kay Alex din pala bagsak ni Casper. Pag wala na syempre tumanggap sa kanya dito, sa Maynila, doon napupunta yan sa probinsya. mga ka-homer ko, ang matindi dito, abogado na rin ho siya kasi para sa kanya, mga ka-homer ko, lahat naman pala ng kaso available. Talagang malapit na malapit ho sa isa't isa, halatang halata na lumaki sila together ni Mr. Norman Mangosin. Dito kami naglalaro ni Alex nung kami kabataan, no? Dito kami nagkakabulan nung mga wala pa kami sa lawal. Kakaiba, mga ka-homer ko, kasi parehas dinutong silang feeling entitled na maging abogado. Anyway, let's move forward. Walang kabulan, hindi pinapansin yan ng mga dekalibreng tao. Porque kailangan ko din naman sila. Sakyan lamang yung kailang ugali. Kasi hindi naman makaka-apekto sa akin yan Sa business ko, malabo yan. Hindi makaka-apekto yan. Ako kumikita ako ng daan-daan libo araw-araw sila. Aba, grabe, hundreds of thousands kada araw ang kita. Kaya pala naman ang kotse mo eto lang. Pero sige, Mr. Alex, kung sa tingin mo ang talagang kinikita mo daan-daan libo per day, ikaw nang mayaman. 'Di ba? Wala namang problema doon, Mr. Alex Pabella. Pero ito, Alex, suggestion ko sa iyo. Huwag kang mangmamaliit ng mga tao. Oo. Kasi tandaan mo, ganyan din ang mga naging pagkakamali ni Norman Gusgusin. Madalas Tama niya naman. nga akong tawaging, Yung uhuging vlogger na si Makagalo. diba? Pero ano nangyari? Ako ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oo. Ako ang unang nagsampa. Ako unang nawaran. Huwag ka masyadong feeling strong. Kasi, paring Alex, lahat ng katiwalian, kasamaan sa mundong ito sa huli ay umaalingasaw. Lalong-lalo na at ang iyong kalaban ay desidito. Baka lang. Ay, di ka sure Hindi ka pa nga siguro nakakatapat ng tamang tao. Pero once na makatapat ka ng tamang tao, kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, wasak kung wasak. Durog kung durog. Kahit ano pa mang connection ang pinagsasasabi mo. Tandaan mo. Eto pag nag-init si Makagago dito sa issue kay Alex Pabella. Ito na yung nasa title ko yung naghahatakan sa impyerno. Hatakan sa impyerno. Nandyan sa aking thumbnail. Kasi parang hatakan na sa impyerno mangyayari niyan. Dahil nakita naman natin ang kinasasadlakan ngayong impyerno ni Culaong. Tapos si Alex Pabella, wala naman palang dating sa kanya to, wala naman pala epekto. Ano talaga lang ang gusto ni Alex for the clout? Kaya siya nagpapapansin ba? Gusto niya lang mapansin siya ng mga fans ni Culaong at ng mga kalaban ni Culaong para eventually
magamit niya yung kanyang kasikatan para sa kanyang plano na pagpasok sa politika. Daw. Kaya lang pangit kasi, no? Pangit yung image na binubuo ni Alex eh. Okay na sana eh. Na kay MJS siya, di ba? Kasi yun na yung yun na yung impression o yun na yung pagkakakilala sa kanya. Sino ba yung Alex Pabella? Yun yung yun yung na kay MJS kasi yumaman. Dahil sa pagtitinda ng tingi-tinging gasolina. Ngayon napakarami ng gasolinahan, napakayaman na. Yun. Ang ganda nun, di ba? Biruin mo, self-made millionaire ka. Nanggaling ka talaga sa baba. Umakyat ka sa pagiging milyonaryo, na iahon mo ang iyong sarili sa sa kahirapan. Tapos 'di ba, ganito yung kababagsakan mo. Tinatarantado ka lang sa SOCMED nila Don Sebastian. Nila Debunk FLM. 'Di ba? Hindi worth it yung pagtatanggol kay Kulaong o pagpapahype kay Kulaong kasi wala kang mapapalang mabuti. Yun ang pinakatama na masasabi. Wala kang mapapalang mabuti kay Kulaong. Maghahatakan lang kayo pababa sa impyerno. Mo, Alex, ang mga politiko na madalas mong ipagyabang, once na nalagay ka sa spotlight, hindi ka na niyan kilala. Mag-isa mo lang ding haharapin ang mga problema mo. Ask me about it kasi marami akong alam dyan. Yun nga Ate Ira di ba? Tanging pera lang talaga ang meron siya. Tanging pera lang. Kung karisma sa SOCMED, wala. Hindi makarisma. Kung diskarte sa pagpapasikat, kahit mamigay siya ng mamigay diyan ng kung ano-ano, hindi pa rin babango yung pangalan niya eh. Bakit? Ang dami nang gumagawa niyan. Ang dami nang naggugud Samaritan diyan, poverty corn. 'Di ba? Ang dami nang gumagawa niyan eh. Kaya yung style ni Alex na ganyan, na parang pinapakita niya na angat siya, yun naman talaga, angat siya, pero ang totoo, di ba, angat lang siya sa pera. Kasi yun nga meron nga siyang pera marami siyang gasolinahan, baka dun lang siya angat. Di ba? Pero yung sa isip, lahat tayo angat sa kanya, bakit? Tayo, hindi tayo sasama sa kriminal. Hindi tayo sasama sa mga ganyang tao na mga sugarol, kriminal, scammer. Hindi tayo didikit yan. Diba? Yun lang, diba? Putya, ang taas na ng ng pagkakilala sa'yo. Ay, yan yun na kay MJS, mayaman yan. Self-made millionaire. O tapos bigla kang bumagsak sa, yan yung yung kaibigan ni Kulaong, yung PPM sa Walker. Naku, napakapangit na impression. Sayang sayang. Diba? Kung yung ganyang pagmumukha lang ang tatawag sa akin, dagan ding-ding, hindi ka tanggap-tanggap. Surot sa lumang papag si Alex. Uy, grabe ka naman, Ate Ira. Napakalaking kalapastanganan naman yung sinasabi mo. Hindi ba nakakahiya sa mga surot? Inano mo si Alex na surot? Hindi ba nakakahiya sa mga surot? DOM, dirty old man. Yun nga, Ate Paris Franzi. Ate Agnes, I can see any logic in there. Sa maling tao pa sumama si Alex. May pera na siya, dumikit pa siya kay Norms. Yun nga Big Mama, wala talaga karisma yun, Mac, at wala din siyang itsura. Lilima pa buhok, may pera lang meron siya. Yun lang talaga, pera, kayamanan siguro. Yun lang talaga. Pero tandaan nating lahat, money can't buy happiness. 'Di ba? Kaya nga ganyan si Alex hindi siya masaya sa buhay niya. 'Di ba? Kasi ang taong masaya sa buhay, hindi po sasama kay Kulaong. Si Alex kasi, eto siya si Alex. I don't want peace.
I want problems always. No, I want problem always, sabi ni Alex. Ha? I don't want peace. Oh, ayaw niya ng katahimikan. Ang gusto niya, problem always. I don't want peace. I want problems always. Di ba? Sorry na agad sa mga surot. Okay. Apology accepted. Maintindihan ka ng mga surot, ate. Alam naman nila na bigla ka lang. Okay. Natawa si Ate Agnes. Ang nabibili lang ng walker para masabi, pakis muna. Ang nabibili niya lang walker para masabi, pakis muna. Ay ko, pwede naman po, pero siguro bukod na lang, i-upload ko yung video namin doon kay Kuya Yulin. Tapos ire-reaction ko na lang, ganun na lang. Nag-trending yun kaya lang kasi busy alam yan ni Kuya Henry sa ni Ate Ira, grabe ang busy namin ngayong na to. Tingin ko hanggang katapusan busy kaya siguro next month makakabawi ako ng niyan. Siguro yung ating kulaong time weekend. Ayan, gawin natin, pwede naman weekend yung natin kulaong time. Friday. Tapos Saturday siguro. Friday, Saturday kulaong time. Ito, play pa natin tong video ni MG. Para makita nyo na yung tunay niyang hinahanap. So dito mga kahombre ko, mukhang sinisiraan niya na si Norman. PLM, kaya talaga nila yon kasi si PLM unang-una, alam ko ugali na mahina din ang dibdib noon. Bukod sa mahina ang dibdib noon, wala siyang capability na ganun kakapan sa akin. Pangalawa, wala siyang political power. Wala siyang political power. Nagsasabi naman ng katotohanan si Alex. Tama naman. Wala lahat nun si Kulaong Walang pera. Ang kapangyarihan, dapat may pera ka. Si Alex may pera. May mga kaibigang politiko. Si Kulaong walang kaibigang politiko. Walang kaibigang mga generals. Galit nga sa kanya, di ba? Yung mga generals, mga police, galit sa kanya kasi tinatarantado niya Mga NBI, galit sa kanya, di ba? Kaya tama naman yung sinasabi ni Alex. Swak na swak talaga kay Kulaong yun. At saka ito nga si Kulaong, ilang beses na bang nagkaroon ng hearing ang kaso ni Kulaong? At kinukwento nga ng mga kapatid ni Ma'am Joanna, si Joanna mismo, si MD mismo, kinukwento. Si Kulaong sa loob ng korte, nakaganon lang. Nakayuko lang. Sinabihan daw ng ang baho-baho mong tignan ba? Parang ganun. Pinagmumumura daw dun sa harapan ng korte, di ba? Wala daw nagawa. Talagang walang magagawa kasi nga si Kulaong walang walang dating talaga na tao. Walang bitaw. Walang bitaw, walang dating, walang maibubuga. Wala talaga. Puro yabang lang yan si Kulaong. Puro ngal-ngal lang yan. Kaya. Aba, mga kahombre ko, wala naman palang kwenta si Norman as per Alex, no? Kasi mahina lang palang dibdib nito at wala siyang political power katulad niya. So in short, mga kahombre ko, ang pilitong pinababati dito ni Alex ay kapag nasa politika ka o meron kang koneksyon sa politics, malakas na tao ka. Ganun ho yun. So ibig sabihin, para kay Alex, para sa mentalidad ni Alex, kapag nasa power ka, malakas ka. Lahat pwede mong gawin. Aba, ang galing ni Alex. Palakpakan ang putang inang yan. Galing. That is my favor to me. Right? Alex, the best ka. Baka naman pwede tayo maging close kasi total naman. Meron kang political power. Baka naman sakala. Boss Alex, baka naman. Sige na, tulungan mo naman ako. Diba? Ano-ano ba pwede natin maging business dyan? Baka naman pwede mo maging business partner. Kasi total naman, meron kang political power. Oh my God, man. Gusto ko yan. Boss Alex, message mo ako Malay mo, tayo na palang dalawang para sa isa't isa. Total naman, meron kang political power. Tama. Wala yan si Makagago. Wala yung mga baser na yan. Kahit si
si Podgenius, wala yan. Kahit magpisan-pisan yan, kahit magsanib kursa yung mga yan, hindi ko urungan yan. Walang demandahan. Sige, kahit anong pambabas ang gawin nila. Wala lang, hindi ko dinadami ang kanilang anak, ang kanilang pamilya. Kaya kong ipatrace yan, pira lang katapat yan, kaya kong hanapin kung sino yan, mga tao na. Hindi ko lang ginaganimitan. Kasi, pag may dinimanda ko dyan, madadala yan, hindi na mag-post yan, hindi na yan mag-comment, mawalan ako ng mga viewers. Mga pipitsugin lang yan, mga dingding lang yan. Puro lahat yan, hindi ko karibel. Wala yan. Hindi natin Parang gusto lang pala talaga ni Alex magpasikat. yung mga ganyan tao, hindi natin dapat katakutan yan. Ganon. Pwede mo naman dapat talaga kami katakutan kasi end of the day, sino ba naman kami? Mga dagang dingding lang naman kami. Bakit nagre-react ng ganyan? Hindi naman pala dapat kami katakutan di ba? O ako, wala naman palang kwenta yung yaman ko, sabi mo. Dapat di mo na lang ako pinapansin. Ang tunay na mayaman ay hindi na kinakailangang mag-flex pa. Ayun para sa akin lang Kaya ako, mga kahombre ko, nagbago-bago na ang aking buhay. Tumumal na rin ang pagpe-flex ko kasi marami na akong iniingatan. Usually, mga kahombre ko, ang mga tao na ganito, ito ho yung mga taong kakaunti lang ang pinagkakaingatan. Ako, mga kahombre ko, tapos na ako sa ganyan. Yung mga flexing niya na madami siyang ginto, madami siya kunong kotse, madami siyang... Tapos na. Kasi si Alex nga noon mahirap lang. Ayan. O sige, P1Y hindi mabasa pangalan mo Good night po. Tinanong niya nasan daw si Kulaong. Hindi po namin alam pero tsak yun, nasa sugalan ngayon. Ate Ira, sure ba kayo boy pa si Kulaong? Parang nag-reincarnate na dito kay Surut. Ate, kakasorin mo lang sa Surut Ano ba maganda? Yung hindi ma-open. Kasi mga insekto ma-open dyan Yung iba naman, wag sa insekto. Ano ba maganda? Putik. Putik siguro. Hindi naman siguro ma-open ng mga putik. Kawig niya si Doding Daga. Trixie Pax, wala na si Decalibre. Sumakabilang buhay na ba? Tapos na kami dyan. Nagawa na namin yan over and over again. So, para sa akin mga kahombre ko, pang maliit na tao lang tong ganitong estilo. At kahit kailan, tama naman siya. Wala kang dapat katakutan. Dapat, ang katakutan mo lang ay ang Diyos may kapal at lalong-lalo ng asawa mo at lalong-lalo na ang gobyerno. Okay? Make sure, ang pagpiplex mo at ang mga pinakikita mo sa social media ay lehitimo kasi kung hindi, malamang, maaari kang masilip. At pag nangyari yon, ngangal-ngal ka. Pero duwag yan, pag nakita ko yan, puta, baka bunutin ko lahat ng buhok sa ilong niya, tsaka ipanguya ko sa kanya. So, kaya sinasabi niyo mga kaso sa BIR, marami kong ganyan. Halos yearly, may LA ako. Oo, natural na sa negosyante yan. Pag nanlalaban ako dyan, hindi ako nagbabayad dyan sa sinisili nila. Bago ako magbayad dyan, naglalaban muna kami sa korte. Pag malapit na matapos yung kaso, kung lumalapit na sa akin BIR, nagpapabayad na ng kaya ko. Kasi alam nila may dokumento ko, matidismiss ang kaso. Ako naman, bilang human consideration na lang sa kanila, binabayaran ko. Kaya wag niya akong tatakutin sa mga ganyang pasilip sa BIR. Hindi ako takot dyan. Unang-una, si BIR Commissioner, taga dito yan. Mga tropa din ng mga katrupa ko yan. Punta kayo sa BIR, report niyo ako. Aba! Ganun pala, no? Yun lang. Paano kaya kung puntahan ko si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, no? Para magkaintindihan tayo. Kung totoo nga ba to, actually, papakita ko tong video na to. Effortan ko kaya to, mga kahombre ko. Kung gusto nyo na effortan ko. Kaya nga makagago pangalan niya kasi gago yan I-comment nyo lang down below. Effort. Okay, yun lang. Effort. Sige nga. Ko nga ito, ipapakita ko tong video na to tulad ng ginawa ko noon sa NBI. Try lang natin sa CIDG, ganyan. Malay natin mga kahombre ko, totoo talaga na kinatatakutan si Mr. Alex Pabella ng BIR, no? Kasi mabigat to itong mga salitang to mga kahombre ko. Para sa mga taga BIR dyan, totoo ho ba to na after a while, na kung ano mang mangyari, kayo parang nangangatog ang mga binti nyo kay Mr. Alex kasi later on, kumbaga nagpapakumbaba na lang kayo kasi wala Si Alex yan So natatakot pala kayo kay Alex, BIR? Punta kayo sa BIR, report niyo ako. Tapos ngayon, mga kahombre ko, ito naman ang sinabi ni Boss Alex. Sumilong na si MG, sumilong na, mainit na dun Eto alam niya, ito na yung kaya ako na-title dyan talaga, yung sa caption, hatakan sa impyerno. Kasi nga, yun yung hatakan sa impyerno na nangyayari di ba?
paano pag i-effort pa talaga ni ni MG? Tapos hindi naman pala siya totoong may kapit sa BIR. Actually, walang may kapit sa BIR di ba? Walang ganun. Pantay-pantay diyan. Yari ka, Alex, kasi sa halip na, di ba, tahimik buhay mo, ang pagkakakilala lang sa'yo, ay yan yung naka-MG is yung yumaman dahil sa gasolina. Ang mangyayari ngayon, mapapakulaong ka. Hindi ninyo ako kaya. Ang ginawa ninyo, cooling PNP, attention attorney, mga ganon. Attention Napolcom, attention LTO, attention ano ba, AFP. Ngayon naman BIR. Ang dami yung tinawagang ahensya ng pamalan eh. Akala mo ang kalaban yung isang batalyon, nag-iisa lang ako. Hindi kayo nahiya sa sarili niya yan. Dito kasi sa mundo ng mga kahombre ko, Skywalker, tapos na kami sa yabangan, angasan, paramihan ng connection, palakihan ng bahay, paramihan ng pera, paastigan, paangasan. Dito kasi ang kailangan namin, accountability, real talk, at lalong-lalo na awareness. Una sa lahat, iniyayabang mo na ikaw, back in the day, ay Nung ako ay napasama sa Yan. rebelding grupo, 30 taon na nakakaraan, ako po yung naging pasensyoso sa mga ganito. Ako po ay humawak ng isang brigada ng New People's Army dyan sa Quezon. pangalawa, ito ang sabi mo. Kaya huwag niyo akong tatakutin sa mga ganyang pasilip sa BIR. Hindi ako takot dyan. Pangatlo, ito ang sabi mo sa BIR. Sa mga sinasabi niyo mga kaso sa BIR, marami kong ganyan. Halos yearly may LA ako. Natural na sa negosyante yan. Pag nanlalaban ako dyan, hindi ako nagbabayad dyan sa sinisili nila. Bago ako magbayad dyan, naglalaban muna kami sa korte. Pag malapit na matapos yung kaso, kusang lumalapit na sa akin BIR, nagpapabayad na ng kaya ko. Kasi alam nila may dokumento ko, matidismiss ang kaso. Hindi ba isa lang naman ang gusto namin masemento dito? Gusto natin na masemento kung gaano ka kalupit. How great you are, di ba? Tapos, ngayon sasabihin mo, nagsusumbong ako. Sumbungero ako. Sumbungero kaming lahat at hindi ka namin kaya kasi nag-iisa ka lang. Ay, hindi ganun yon, Alex. Kasi tapos na tayo sa chismisan o kwentong barbero. Gusto naming malaman kung totoo nga ba talaga nakilala mo si Commissioner Mendoza. Si BIR Commissioner, taga dito yan. Mga tropa din ng mga katropa ko yan. At ganyang kaduwag ang BIR sa'yo. Punta kayo sa BIR, i-report niyo ako. Gusto naming malaman yan, Boss Alex. Normal lang siguro yan. Being a Filipino, kailangan ng accountability na tinatawag. Hindi pagsusumbong yan, Boss Alex. Ang tawag dyan ay bigyan ng bigat ang salita at yabang na binibigay mo sa gobyerno. Di ba? Kasi usually mga kahombre ko, yung mga ganyan remains unpunished. Kunwari, sabihin ko, pinsan ko si President BBM. Si BBM nga, takot sa akin. Yung BIR, takot sa akin. Yung NBI, sinampig ako. Ako, wala. Nagbabayad ako maraming tax. Matindi ako, bla bla bla. Aba, gusto namin malaman ngayon kung totoo yan. Bilang isang mamamayang Pilipino, normal lang na gusto nating lahat malaman kung totoo nga ba na duwag ang BIR sa'yo. Kasi kung gano'n rin lang pala, di gano'n din ang gagawin ko. Hindi rin ako magbabayad ng ayos ng tax and then bye-bye. Okay na ako. Di ba? Kasi total, tulad ng sabi mo, idaan na lang lahat sa korte. Kunwari, ang tax na pinagkakautangan ko ay may halagang 10 million. Di ba? Tulad ng sabi mo, ang laki ng pinapabayaran sa'yo ng BIR. Magkano nga ba yon? Kaya ang BIR, susulatan ka yan. Papatawag ka. Matatakot ka. Di ba? Magbabayad ka. Ako po, hindi. Pa ako'y siningil ng BIR ng 5-10 milyon. Alam ko po hindi tama. Nilalaban ko po yan. Di idaan natin sa korte. Pagkatapos nun, Pag malapit na matapos yung kaso, kusang lumalapit na sa akin BIR. Nagpapabayad na ng kaya ko. Kasi alam nila may dokumento ko, matidismiss ang kaso. Ako naman, bilang human consideration na lang sa kanila, binabayaran ko. di ba? Di ganyan na rin lang ang gagawin ko if ever na meron akong ganyang kalaki na kailangan bayaran sa BIR. Ganyan na lang din gagawin ko. Ilalaban ko na lang sa korte, tapos bahala na, di ba? Kasi total naman, matatakot sa akin ang BIR. Di ba? Tapos ngayon, kabado ka. Kasi lehitimo to. Tapos na talaga ang mundo namin sa ganyan mga kabulaslugan. Ang gusto namin dito ay realidad. Kaya hindi pwede na hindi ko gagalawan yan, Alex. Makikita mo, sabi mo, dagang dingding. Mga baser, kayo pang mainit. Hindi kayo ubra sa akin. Inuulit ko, mga dagang dingding lamang kayo. Wala yan, mga nasa kalingkingan ko lang yan. Kahit yung yaman ni Makagago, hindi maubra sa akin yan. Wala yan. Yun naman pala. Bakit parang tumatayo ata ang balahibo mo?
Oh, wala naman palang kwenta eh. PLM, kaya talaga nila yon kasi si PLM unang-una, alam ko ugali nung mahina din ang dibdib noon. Bukod sa mahina ang dibdib noon, wala siyang capability na ganun kakpan sa akin. Pangalawa, wala siyang political power. Walang connection, walang political power, eh di dapat hindi ka kakabahan. Di ba? Ganun lang yon, Alex. Relax, man. Kasi tulad nga ng sabi mo, hindi naman magiging apektado ang business mo dito. Kasi hindi naman makaka-apekto sa akin yan eh. Sa business ko, malabo yan. Hindi Eh di aasahan na natin yan sa mga darating na araw. Eh magbablog na si Makagago na nasa BIR office. Tingin ko talaga, important talaga ni Makagago to. Di ba? Ate Ira, be careful what you wish for. It's okay to flex kung anong meron at gaano ka kayaman. Basta make sure na lahat ng yan ay na-acquire mo ng legal at walang tinapakang tao nung panahong may grupo ka pa. Nako, yan ang delikado. Alam nyo, ito parang sinisira ni Alex ang mukha ng Marinduque. Kasi parang pag sinabi mo Marinduque, parang ang gugwapo at ang gaganda ng mga nakatira dyan eh. Pero nakita niyo yung driver ni Alex. Si Junior Makagago. Ganyan ba mukha ng mga taga Marinduque? Mukhang bato eh. Mukhang batong buhay eh. makaka-apekto yan. Ay, ako kumikita ako ng daan-daan libo araw-araw, sila. Ako kumikita ako ng daan-daan libo araw-araw, sila. So, 100,000 naman per day ang kita mo. Oh, yan nga, very vocal ka. Malaki natin itanong sa BIR. Imagine, sige lang, minimum na lang mga ka-hombre ko, 100,000 na lang kunwari ang kinikita niya per day. Ako kumikita ako ng daan-daan libo araw-araw, sila. Ako kumikita ako ng daan-daan libo araw-araw, sila. Imagine niyo mga ka-hombre ko, 3 milyon no ang kinikita ni Boss Alex. Sabi niya, minimum pa yon mga ka-hombre ko kasi daang libo daw, daang libo sabi niya. Ako kumikita ako ng daan-daan libo araw-araw, sila. So imagine niyo, sa 100,000, 3 milyon kada buwan ho ang kinikita niya. Tapos kada taon mga ka-hombre ko, ang kinikita ho niya ay 337 million. nako, talagang nakaka-alarma to mga ka-hombre ko kasi kahit ako, talagang magiging bala ko mga ka-hombre ko, 36 million pesos ho per year. Tapos para sa kanya, wala siyang pakialam. Kasi para naman sa kanya, Sabi ko kay Casper, kung may kaso ka, huwag ka matakot, tawagan mo ako. Piyasahan ko ikaw kahit 1 yan. Hanggang ganyang kaso na yan. Yung kahit yung pato sa magtataho kundi pinakamataas na kaso dun prostrated home, attempted home, serious physical injuries. Ganun lang yun. Lahat yung may bail. lahat naman pala nababayaran. So, oh my God, nakakatakot naman pala kung ganito talaga. Hindi naisip ni Alex yung sa pamilya na magtataho, masakit para sa kanila yun. Biruin mo, sabihan mo ng ganun. Kenkel, aba? Shoutout Kenkel, dami watching, onti lang likes. Tinde, likes naman, dyan, ma'am sir, thanks. Shoutout sa'yo Kenkel at kay Mami Bex, ayan. Palike po ng ating video, ilan na ba like? 50. 50 lang. Kaya ako tinatamad magkulaong time Tinatayuan ko yung statement ko na yan, Mac. Siguraduhin niya lang na malinis ang kamay niya. Yun nga. Baka mamaya meron siyang ginawang illegal noon, di ba? Delikado. Yan ang delikado. Kapag meron siyang ginawa palang illegal, tapos ngayon mahalukay dahil sa kanyang katarantaduhan. Medyo humina po ang ating signal, nakita ko. Ayun nga, oo nga, no? Humina po yung signal ko. Ayun. Lumabo nga ako, nakita ko. Siya nga, may sariling tawag sa kaso ang putya. BIR is waving, paktay ka diha. Oo nga, Ate Agnes.
Sana nga talaga, 'di ba? Lalo pa 'yung kinukuwento niya, dati siya namundok, naging commander pa. Oh, nako lalong magkakanda leche-leche niyan si Alex. Yan na nga 'yung sinasabi natin na naghahatakan sila sa impyerno. Dahil diyan sa nangyari na 'yan na etong si Alex ay nagsasalita ng mga bagay na makakapahamak sa kanya. Bahala siya, 'di ba? Pangatawanan niya 'yan kasi kapag inimportan talaga 'yan ni MG. Nga talaga siya diyan. Teka, lipat lang po ako ng lipat lang po ako ng Okay, lilipat lang po ako dito sa isang isang browser. Medyo umano nga tayo, nakita ko nga. Ayan. Ewan ko lang kung nasod yung ating live, kung gumanda ba. Yun, medyo gumanda-ganda ng konti, Kuya Elmer Balilo, pang 48 ako sa like, boss. Na-late lang ng konti. No problem, Kuya Elmer. Ayan. Play pa natin tong video ni M. Ang siste o ang galawan ni Boss Alex. So, syempre, kami, bilang normal na mamamayang Pilipino na hindi kumikita ng 36 million pesos per year, abay, kami nagtatanong. Baka naman, Commissioner Mendoza ng BIR, di ba? Kami nga, mga influencer kami, talagang tinataksan nyo kami. Baka naman, pwede nating alugin o katukin man lang si Boss Alex kasi siya pala talagang kumikita ng napakalaking pera, 36 million pesos per year. Which, Commissioner, payat pa yun. Kasi ang sabi niya, daang-daang libo. Ulitin nga natin. Ako, kumikita ako ng daan-daan libo araw-araw, sila. Grabe to, mga kahombre ko. Nako. 72 Hindi talaga ni million Boss sa Alex. tao. Matibay. Yan, si Nakasper, kaya ninyo yan. Oo. Yan, si FLM, baka kayahin pa ninyo. Oo. Pero ako, mahirapan kayo sa akin. Hindi niya ako mapapadon sa mga ganyang problema maliit. Basta may piyansa, walang problema. Oo, walang problema sa akin yan. Ay, ganun. Kaya pala si Norman, 4 na araw sa kulungan. Sige, tignan natin mga kahombre ko. Ako sa ngayon, tahimik lang muna ako. Tingnan natin kung totoo to. Tandaan nyo, isave nyo lahat to mga videos na to, lap trip to ha. Tignan natin kung totoo. At ito ho, ang role model mga kahombre ko ng mga tao. Imagine niyo, mahilig tumulong sa mahihirap si Boss Alex. Ay, mo lang tigong alam, Brett. Oo. Mapagis mo na. And then, dito naman mga kahombre ko, grabe naman siya mang insulto sa mga mahihirap din. Mga pipitsugi lang yan, madam. Mga naganding-ding lang yan. Wala pa sa kalingkingan ko yan. Kahit yan, yung mga ko na yan, yan nga rin si Erwin Daquez, napakahirap na mahirap din tao yan. Wala yan, mga nasa kalingkingan ko lang yan. Kahit yung yaman ni Makagago, hindi maobra sa akin yan. Wala yan. So kung lehitimong may awa ito sa mahihirap, bakit nang iinsulto din siya ng mahihirap? Hindi talaga ni Boss Alex, oh. Ano ba yan? Contradictions over contradictions. Dito mga kahombre po, makikita natin lahat na parang pare-parehas lang ho ng tugtugin, no? Ang mga tao na ito, mapa Norman Mangusin, mapa Alex Fabela, mapa Casper, mapa kung sino-sino man, basta mga dikit sa kanya, mga kahombre ko. Same lang tugtog. Contradictions over contradictions, kasinungalingan sa kasinungalingan, I don't know, yabang sa yabang, angas sa angas, tulong, pero nang insulto na may hirap. Man, paulit-ulit lang talagang story na to. I don't know mga kahombre ko, pero we are enjoying it.
So, abangan natin ang mga susunod na kabanata at mga susunod na yabang ni Boss Alex. Kasi sa ngayon siya talaga ang lumalabas na main villain. Tawa pa lang, main villain na. Yun lang mga ka-hombre ko. 4 na araw nang walang post si Casper, 4 na linggo na almost si Norman Mangusin. Sana naman mag-post na ulit kayo para may lap trip na ulit. One love. Good fucking bye. One love, good fucking Wala si Kulaong kasi mas piniling magtago no, si Kulaong. Dapat pinangatawanan ni Kulaong to na labanan si Makagago hanggang sa huli. Wish granted sa BIR Alex agad-agad. Ate Ira. Okay, loud and clear na Ate Agnes. Jean, ano to? Bromero, ayan. Ang hirap naman basahin ba? NG ba yan? Bromero, hello po. Tama. Yun nga mangyayari, Ate Agnes. Maraming masisilip sa kanya. Nahawa kasi siya sa angas ni Norms. Mga dumidikit kay Norms na absorb ang yabang. Tama, Ate Cynthia. Yabang si Doding Daga. Wish granted kagad, Ate Ira. Ate Agnes, ayan, kasabi mo ng dagang dingding. Nasabihan katuloy ni MG ng Doding Daga. Ayun nga, sana nga talaga lahat ng kayamanan ni Alex galing sa legal. Kasi baka mamaya may masilip ang mga mag-iimbestiga sa kanya, di ba? Yun na nga yung sinasabi natin. Kasi si Alex, hindi niya naman kailangan si Kulaong. Siguro na-boring na lang si Alex sa buhay niya. Gabi-gabi, scroll na lang sa FB. Walang saysay ang buhay niya. Kaya naisipan niya, sumama at makipagkaibigan sa kriminal para magkaroon ng saysay ang buhay niya. Kasi nga, tahimik buhay niya I don't want peace. I want problems always. Di ba? Tahimik buhay niya. Malaya siya magawa lahat ng gusto niya, di ba? Parang talagang totoo talaga at nangyayari talaga na yung lahat ng nadidikit kay Kulaong ay napapahamak at napapariwara ang buhay. Yun lang yung katotohanan talaga dito. Sayang lang talaga na si Alex sinira niya yung sarili niyang image. Kasi kayang-kaya pa naman niyang talikuran niya si Kulaong, di ba? Kaya lang parang na-challenge pa si Alex sa halip na hindi niya kalingain si Kulaong. Nakisama pa, no? Sayang talaga. Pwede naman sana siyang ganun lang na yung walang sokmed, di ba? Ako kung ako kikita ng ganun, daang-daang libo araw-araw, hindi na ako mag-vlog, hindi na ako magsusokmed. Baka ako lang, FB, YouTube, nod lang. Libang-libang lang, pero yung mayat-maya, upload ka, mayat-maya, pakita ka na, tumutulong ka, pero tawag mo sa mga tao, dagandingding. Plastic yung pagtulong mo. Kasi yung sympathy at empathy sa tao, hindi pwedeng hatiyan. Na dun sa mga mahihirap na yon tutulong ka, pero dito sa sinasabi mong mga mahihirap na kalaban mo, tawag mo, dagandingding. Parang hindi bagay. Jocelyn Baltasar ng Atlanta, ayan po. Ayan, at happy birthday advance happy birthday kay Kuya Henry. Sige, meron tayong live sa 29 Friday. Sige, tayo mag-live tayo ng birthday ni Kuya Henry. At papaakitin natin dito si Kuya Henry, i-interviewin natin. Sino ba special guest natin? Si Marbs ba? Si Marbs ba ang gagawin nating special guest? Para sumaya naman si Kuya Henry. Salbayan si Alex sa totoong buhay. Ate Ira, baka nga meron tong tinatago,
Malalaman at malalaman naman natin. Miss Mengo, okay na din masukol agad si Alex kaysa mahalal siya sa Marinduque. Saka lang lalabas ang baho niya. Kawawa mga masasakupan niya. Tama. Oo, yun nga po. Yes! Ayan, tuwan-tuwa si Big Mama para kay Kuya Henry. Oh. So, yun salamat po sa pagsama nyo dito sa ating Ulaong Time. Siguro mga ilang araw. Siguro yung Friday na lang ulit tayo magkukulaong time. Thank you sa inyo pong lahat. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Good night po. Salamat. Uy, ito naman si Kuya Henry. Huwag na daw mag-live eh. Huwag ka nang ano. Bye-bye po Thank you po sa inyo. Ayun, salamat Kuya Elmer. Ayun, pilitan na si Kuya Henry, diba? Kuya Floyd Prince, ayan, Miss Mengo, Ate Ira, Ate Michelle, Ate May Alcantara, Mami Bex, Kenkel, Ate Agnes, kila Ate Glenn Magramo, kila Ayumi. Ayan, salamat po, kila Kuya Gary Caba, Ramil Cruz, ayun, salamat po, kay Pritz Wiland, kay Ate Matcha Mochi, ayun, si Ate Matcha Mochi, nakatulog na yun. Kasi advance ng 2 oras to. The Modern Parents, Paris Francis, salamat po. Sa lahat ng tropa pips natin dito sa YouTube, sa Kulaong Time, salamat po. Bye-bye!